Ang ilang mga individual ay nagiging mas malayo sa kanilang mga magulang habang sila ay tumatanda. Ang bahay ay hindi isang lugar ng kaginhawahan kung saan hindi nila ibinabahagi ang kanilang mga problema, kasiyahan o mga pangarap. Nagdudulot ng sakit. Nagiiwan sila ng mga linggo, kung hindi buwan, nang hindi tumatawag sa bahay. At kapag natapos nila ito ay parang isang gawaing bahay. Parang listahan na kailangang suriin sa halip na isang koneksyon na pinapahalagahan. Ang pakikipag-ugnayan sa mga ibang tao ay mas gusto nila kaysa sa sarili nilang pamilya. Ito ay kilala mula sa isang psikolohikal na pananaw bilang pag-iwas sa pag-attach. Ang pinakamahalagang bagay para sa mga taong ito ay ang kalayaan. Nakikita nilang hindi sila umaasa sa iba at humiwalay sila kapag ang mga relasyon ay naging masyadong malapit. Ang pagkakahiwalay na ito ay madalas na nagsisimula sa pagkabata. Para sa ilan, nagsisimula ito sa isang napakahigpit na magulang. Ang kanilang mga tagumpay ay hindi sapat. Nakakuha ng magandang grades. Bakit hindi ka ang first honor? Isang magandang regalo. Ang pera ay sayang. Tapos heto naman yung mga magulang na controlling. Ang kanilang mga kahilingan ay tinukoy bilang pag-ibig na nagsasabing, ginagawa ko ito para sa iyo o nasaan ang iyong konsensya. Gayunpaman ang kanilang mga salita ay hindi lumalaki. Kinokontrol nila ang lahat. Hindi sila nagiiwan ng espasyo para sa boses ng bata, mga layunin o personalidad. Ang mga batang pinalaki sa mga kapaligiran na ito ay lumalaki na may pakiramdam na hindi sila sapat. Natututunan nilang pigilan ang kanilang mga damdamin upang maiwasan ang mga salungatan at panatilihin ang kanilang sarili sa isang tiyak na distansya sa isa't isa. Sa pagtanda, mahirap para sa kanila na bumuo ng malalim, makabuluhang mga koneksyon. Pero eto ang totoo, hindi mo kasalanan ang distansyang nararamdaman mo. Ang mga pader na itinayo mo ay dating malayo para maprotektahan ang iyong sarili. Pero ngayon, pinipigilan ka nila mula sa pagkakaroon ng koneksyon at pagmamahal na karapat-dapat sa iyo. Ang pagkilala sa sakit ay ang simula ng pagpapagaling. Hayaan ang iyong sarili na makaranas ng galit, pagkabalisa at pagkabigo. Ang mga pakiramdam na ito ay tunay. Bagamat sila ay bahagi ng iyong kwento, hindi sila nagpapahiwatig ng iyong hinaharap. Sa loob mo, sabihin mo sa batang iyon na hindi mo ginawa ang anumang mali. Ikaw ay karapat-dapat sa pag-unawa, pagmamahal at pag-aalaga. Magsimula sa pamamagitan ng pagmamahal sa iyong sarili nang walang pag-aalinlangan. Hindi ka nagkamali sa nakaraan. Ang iyong paghihirap ay hindi